Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong mga statement na nilabas ng Pangulo. I think sinagot niya po yung mga katanungan diyan po sa mga reporter diyan yata sa Laos, no? Natanong po siya dito eh. Lalong-lalo na sa dalawang taong ito, si Bato at si Sara Pusit, no? Alam niyo naman si Sara Pusit may matapang na sinabi sa ating pangulo, no? Okay? Kaya hindi niya sabi ng pangulo, sinagot niya na, hindi niya maintindihan. Okay? So, ganun din si Bato, may insinuation na may ginagamit ang Malacanang para po sila ay ipin down at iling sa illegal pogos. Okay, so meron tayong mga ilang articles lang dito to support this, no? At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, sa mga kasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to our OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, kila Elora, kay Tita Aurora, kay Suset, Miyu, Maritel, Ate Maite, Ate Beth M, kay Carclea, Hattori, at si Doc Desi. Maraming salamat po sa inyo, no? Yung iba hindi ko na mo pumanggit, haba tayo, no? Dami nyo, no? Maraming salamat po sa walang sawa nyong pagsuporta sa ating mumunting channel. So, ituloy na po natin to para hindi na po tayo tuluyang humaba pa. Unahin natin ito, mag-background tayo. Ito po, ito na isama na natin to sa isang content, pero mag-history lang tayo. Sa balita ng GMA News Online, sabi diyan, Mary Ann Maslog says police asked her to bring in Alice Gu cited in contempt. Sa laman po ng balitang ito ng GMA, meron pong sinabi dito si Bato. Kasi pinakontempt niya dyan si Maslog eh. Ito pong si Maslog, ito po yung babaeng sangkot sa 1998 textbook scam na nagkakahalaga ng 24 million tapos tumakas nagpalit ng pangalan. Pero nahuli po siya. Sa hearing na ito, during the interpolation, may sinabi po si Bato, no? Kinagulat din po natin. Pero, actually, hindi na to surprise eh. Kasi normal na po to sa mga Dutertes, mga minions nila na iakusa ang Malacanang sa lahat ng kanilang misfortune. Kung merong mga nalilink na hindi maganda sa mga tauhan ni Duterte, sa mga canines niya, laging ang pinpoint na may kasalanan ay ang Malacanang. Ganun po sila maglaro eh, no? They will not take the blame but they will deflect it and pinpoint somebody para doon ang atensyon. Pero wala eh. Sabit po sila eh. Ito yung sabi ni Bato doon. De La Rosa at one time during the hearing also told Francisco, yung itong Francisco na ito, I believe si si Maslog. Yun ang ginamit niyang pangalan. About the information he had that she was told by someone in Malacanang to link him, former President Rodrigo Duterte, and Senator Christopher Bongo Tugu. Ayan. Kumbaga may nagchuchuchu kay Maslog na galing sa Malacanang na sabihin, ituro mo si Bato, si Go at Duterte na kasama sila ni Alice Gu. May link sila. Di ba si Alice Gu sa illegal pogo? Diba? Ngayon, ang nangyari dito, ang sagot lang ni Maslog dito, wala po. Hindi po yung totoo. O, di ba? Ayaw maniwala ni Bato. Kasi ang gustong paniwalaan ni Bato ay yung sinasabi niya, and she want to put words on Maslog mouth para patunayan na ang Malacanang ang may kagagawa ng kanilang misfortune. Kayo ang may kagagawa ng sarili nyong multo Bato. No? At ngayon, lumalabas ang baho nyo sa closet. Ayun lang yan. O ngayon, nagsalita po ang Pangulo, eto po yun.
sa ABS-CBN News. Latest po ito. I believe nasa Kuala Lumpur pa rin siya. Ay, Kuala Lumpur. Sorry po, sa Laos. No, sa Laos. Marcos Jr. denies De La Rosa claim Malacanang behind Maslog. O yun, binigyan ko kay Diba ng history. O, gago kasi itong si Bato eh. Sabi ni Bato, meron na akong A1 information, yung meaning legit. Totoo itong impormasyon ko na ikaw Maslog or Francisco, kung ano man ang tunay mong pangalan, ay pakawala ng Malacanang at para kami ay i-implicate diyan kay Alice Go. Ayan. Dapat itong si Bato talaga, i-inhibit niya yung sarili niya diyan sa hearing sa women's na Hontiveros. Kasi bias siya eh. He likes to intimidate the resource person eh. Ini-intimidate niya mga kababayan eh. Para lang malinis niya yung pangalan niya. Maling-mali po eh. Dapat kung ako kay Hontiveros, mag-inhibit si Bato. Dahil nakokonekta ang pangalan niya eh. Then he's using the committee of Hontiveros to intimidate or to clean his name. Hindi po yun eh. Mali po yun, Senator Hontiveros eh. Dapat manindigan ka kay Bato eh. 'Di ba? Hindi ka pwede kaayo sabihin mo eh kasi pangalan mo nababanggit dito tapos uupo ka diyan. Hindi 'yun. Double standard 'yun, 'di ba? Tama mali. O ngayon anong sabi ng Pangulo? President Ferdinand Marcos Jr. on Friday denied Senator De La Rosa's claim that his administration was funding, nagbibigay daw ng pera doon sa babae kay Maslog, who was allegedly attempting to implicate former President Duterte and some of his allies in illegal gambling operations in the Philippines. Pati daw nga po si Karamat kasama daw eh. Ito yung sabi ni Bato, ulitin lang natin. Meron akong impormasyon that you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si Duterte, Go, Bato, De La Rosa at si Karamat ay nasa likod ng Pogo. I can pin you down. My God, wag kang pailing-iling dyan. Alam ko yung impormasyon na yan. O ayan, I have the goods against you. Maslog denied De La Rosa's allegation. Tingnan nyo, si Bato parang isang investigador. Iniimbestigahan yung suspect, ini-interrogate. Kumbaga, nagpipish out ka lang Bato eh. Dapat ipanakita mo yung source mo. Ito yung source ko oh. Ito yung sabi oh. Legit yan, galing yan Malacanang. Na ikaw ay tao ng Malacanang. Wala eh. Para nga lang yung mga vlogger nila eh. Gagawa lang ng kwento, tapos ikaw na ang maglalabas ng ebidensya. Ano sabi ni Maslog? He denied the allegation. Diba? Kasi you are putting words to her mouth. Hindi ganun ba to? Dapat hindi ka nga kasama sa hearing na yan eh. Dapat kay Hontiveros, maliwanagan ka Senator Hontiveros. Bato is there to protect himself. Biruin mo nababanggit ng pangalan mo sa Pogo, lalo na sa Quadcom, nandiyan ka pa rin. Wala kang kahihiyang Bato. Wala kang delikadesa Bato. Oo. Sabi tuloy dito, sabi ng Pangulo, who's Mary Ann Maslog? Marcos said when asked for his reaction on De La Rosa's allegation, I don't know anything about that. I don't know who this person is. O, di ba? Tama, mali. Marcos said that it was just a natural process for more people with information about illegal gambling operation to come forward as the current administration cracked down on Pogo operation. Quote, as this process is going on, more and more people had been coming out of the woodwork to help us with the investigations. This helps the effort if people are willing to testify, to provide us information that will lead us to the truth. Marcos declined to comment when asked about supposed sleeper agents and foreign espionage in the Philippines. Maybe we should not talk about what we are doing about espionage. That will be counterproductive. Correct. Ang galing ng Pangulo, no? Hinuhuli siya ng media. Gago rin kayo magtanong media eh. Yang mga ganyang bagay, diyan ay national security issues. National defense issue yan. Kaya wag kayo magtanong ng kagaguhan dyan. Mga animal tong mga to rin, no? Gago. O so anong sabi ng Pangulo? Sino? Si Mary Ann Maslog. Diba? Biruin nyo, oh. Tatanong lang siya. Wala kaming alam dyan. I don't know who this person is. Kung may talagang ebidensya si Bato, ilabas dapat ni Bato doon sa hearing na yon. Eh wala eh. Sa aking opinion, mga kababayan, kung sinasabi niyang meron siyang impormasyon,
Yun naman pala, may impormasyon kay, ba't di mo na kaagad binigay? Bakit hindi mo na kaagad pinakita para malaman natin sino sa Malacanang ang nagiging isang diktador? Gustong ipin-down yung mga amo mo, kasamahan mo. Wala eh. Sa aking opinion, fishing out ka lang. You throw a hook, line and sinker. Ganun lang po yan. Bato. Kaya sabi sa'yo ni Maslog, she denied the allegation. Sabi ng Pangulo, sino si Marian Maslog? I don't know her. Sabi pa ng Pangulo, natural process yan. For more people with information about illegal gambling operations, lalabas at lalabas sila. Magbibigay sila ng impormasyon para sa ikakatulong nitong pagsasara ng mga illegal pogos at illegal activities nila. Di ba tama mali mga kababayan? Kung meron palang impormasyon si Bato na hawak na si Maslog ay hawak ng Malacanang, binabayaran siya o kino-coerce siya na idawit yung mga pangalan ninyo, bakit hindi mo nilabas? Nasaan yung solid evidence? Di ba? Hindi. You are just intimidating the resource person. You want the resource person to take it from your mouth, put it in your mouth, and then spew it. Na yun na yung katotohanan. Mali naman yung Bato. Dapat nga mag-inhibit ka talaga dyan. Kakaasar. O labas naman tayo kay Bato. Pasok naman tayo dito kay Sara Pusit. Dahil di ba sinabihan niya ang Pangulo na hindi naman talaga kami totoong magkaibigan yan. Hindi kami magkaibigan yan. Nagkausap lang kami during the campaign and that's it. Trabaho lang ba kung ganon? Sabi pa ni Duterte, never teaming up again with the Marcoses. Di wag. Tapos nag-quit siya, di ba, sa kabinete. Ito ang sabi ng ABS-CBN. Marcos Jr. on Sara Duterte denying friendship. Maybe I was deceived. Baka lang, ako ay nalinlang, sabi ng Pangulo sa Tagalog. President Marcos Jr. on Friday said he is a little dismayed, na dismaya ang Pangulo to hear that Vice President Sara Duterte does not consider him as a friend. Siyempre, nakakadismaya naman, nakakalungkot talaga. Kino-consider mo siyang friend, tapos sasabihin, hindi tayo friends ha, friendzone ka. Hindi, mali yung friendzone, iba yun no? Wala. Bokya ka, wala sa bokabularyo ko na naging kaibigan kita, kaya wag kang assuming. Parang gano'n, kaya nadismaya ang Pangulo, no? Grabe, no? Iba talaga kung apihin ng Marcoses. Lahat pinagsasabi na, yung dalawang vlogger na bugok, kung ano-anong pinagsasabi, sabi na lang, hingi sila ng tawad, pinatawad daw di umano sila. Kailan sila pumunta doon? Nasalaw ang Pangulo. Kayo ba naniniwala kayo doon sa sinabi ng isang bumaliktad na, balimbing? Na badidap? Hindi po ako naniniwala Parang kathang isip lang, Good to be true, kumbaga nga, no? Marcos gave the statement when he was asked about his second-in-command's recent comment about their ties. Quote, I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. Hindi na daw alam ng Pangulo, hindi niya na naintindihan. I'm a little dismayed to hear that she does not think we are friends. Siyempre, alam mo naman yan. Kurung-kurung yan Lukarit yan mga kababayan. Ito, hanapin natin to Yung sino ba dito? Kay First Couple FB page. May nakita po ako mga kababayan dito. Ewan ko lang kung kay First Couple ito. Sana makita ko dito nasa iba siya Ang ganda ng pagkakagawa mga kababayan Courtesy sa kaibigan nating for the First Couple FB page. Today is World Mental Health Day. October 10. Ayan po. Di ba mga kababayan? Kaya sabi ng Pangulo I don't know. Hindi ko alam. Nadidismaya nga ako. Akala ko friends kami. Yung pala hindi. Baka labas ng mental yan. I always thought that we are but maybe I was deceived. Di siya? Tingnan ninyo. Sa pananaw ng Pangulo, sa pagkakaalam niya, sila ay magkaibigan. Yung pala hindi. Di ba? Kosi-kosi nga sila Animal talaga. Di ba? Sabi niya, maybe I was deceived. Baka ako ay nadaya, naloko. Kasi the great deceiver si Sara Di ba? Ang galing magmas. Ang galing mag-incognito. Ganun po. Ano naman yung sagot niya? Bakit hindi tinalagang caretaker si Pusit? Naalala nyo, di ba? Ang naging caretaker si E.S. Bersamin, si DAR Secretary Estrella,
at si Justice Secretary Rimulya. O, ito po ang paliwanag ng Pangulo. Marcos Jr. on Friday also said it will be unfair. O, hindi daw nararapa, parang unfair, hindi patas, ha? To assign Duterte as the Philippines caretaker whenever he is out of the country, as she is not part of the administration anymore. Di ba nag-quit nga? Ang tanging hawak na lang ay BP. Wala na siya sa DepEd eh. Siguro kung nasa DepEd pa siya, pwede pa. Eh wala na siya sa administration. Anong sabi niya? No more tandem to Marcoses, I quit. Oh, I quit Marcos cabinet. Di ba? Tama, mali. She's not part of the administration anymore. She's still in the government but she left the administration. Oh, yan ang sabi niya. Tama naman eh. Bakit ko iiwan itong very precarious na posisyon, no, na siyang dapat magtitimon ng ating bansa? Eh hindi na siya parte ng administrasyon. Sabi niya nga, di ba, mag-o-opposition na siya. Nag-quit siya eh. So wala na siyang karapatan. She's not part of the day-to-day running of what we are doing, so it will be unfair to ask her to now to impose that duty on her since that's not part of her work now. Correct. Oh, Marcos Jr. described his decision in choosing the Philippines custodian during his 4-day trip as a very practical one. If you notice, the membership of the executive committee are all part of, now they're all members of the cabinet up to now. Oh. That will seem to be obvious way to handle it. Correct. Kasi yung mga nandoon, alam na nila yung nangyayari. Day-to-day nga, sabi ng Pangulo, day-to-day running of what we are doing o parang day-to-day operation of the government. So, yun lang po mga kababayan, ano? At least, ang ating Pangulo, tama ang mga desisyon. Tama na hindi siya ang pahawakin bilang caretaker ng bansa. Mala nyo, dahil alam nyo naman yan, di ba? Tingnan nyo yung picture. Mamaya, maisipan niya, Harry Roque, lumabas ka na. COGIC members, lumabas na kayo. Nandito na ako sa Malacanang. Let's go! O, aariin na nila. Magkukudita na sila doon. O, ano nangyari? Nakapagtalaga ka ng ahas. Yung po yung. Kaya at least ang Pangulo natin, ako po'y umaayon sa kanyang desisyon na hindi ipahawak kay Pusit ang very precarious na position na presidente because wala siyang alam eh. Hindi na yan umaatin ng cabinet meeting o kasi wala na siya sa kabinete. Nagsulo. O ba't ko ibibigay sa'yo? Wala kang ang alam. Diba? O tapos yung sabing hindi sila magkaibigan, akala ng Pangulo magkaibigan sila pero sa tingin niya, siya ay nadaya. Nabudol. O, di ba? Tama, mali. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.